umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship, na muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating po pagbubulay-bulayan ay mula sa Awit, kabanatang 37, talatang 4 hanggang talatang 5. Ganito po ang sinasabi: sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Purihin ng Diyos. Ang pamagat po na ating paksa ay ang tunay na kaligayahan. Kapag po nagpaplano ka, kapatid, para maging maligaya ang kinabukasan mo, ano mga bagay ang iyong pinag-iisipan? Karaniwan na sa mga tao, halos puro pagpupundar ng material na bagay ang pinag-iisipan para daw mapanatag at maligaya ang kinabukasan nila. Negosyo, bahay, sasakyan, mga ari-arian at iba pang mga bagay na ikinasisiya sa kanilang paningin at pakiramdam ang kanilang pinag-iisipan. Nais nila siyempre na may pera sila sa bangko na sa palagay nila ay sapat upang magamit nila sa kanilang pangailangan at pangailangan ng kanilang pamilya. Subalit, bakit nga ba na habang nagkakaroon ka ng mga ito, mas nararamdaman mo na kailangan mo pa ng higit pa rito at mas nag-aalala ka pa sa buhay? Kailan mo masasabing sobra-sobra na ang tinatangkilik mo? Maaaring sabihin mo, kulang pa nga kaya't gusto mo pang madagdagan ito kung maaari lang at gagawin mong lahat ng paraan para madagdagan ito. Praise God. Pero ayon po sa salita ng Diyos, sa Mateo kabanatang 6, talatang 11, huwag kayong mag-imbak para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa lupa, kung saan ang tanga at kalawang ay nanguubos at kung saan ang mga magnanakaw ay nanloloob at magnanakaw. At ayon po sa Santiago kabanatang 4, talatang 14, hindi ninyo nalalaman kung ano ang magiging buhay ninyo bukas. Kahit pa mayroon kang life insurance, hindi ka pa rin po nakasisiguro na hawak nito ang iyong buhay. Tandaan po natin na kahit marami kang ipon, hindi ka pa rin nakasisiguro magiging panatag ang kinabukasan mo. Sabi po sa Ecclesiastes kabanatang 7, talatang 12, ang pera ay nananakaw at hindi nito kayang magpagaling ng sakit o pumigil ng kamatayan. Bakit nga ba nahihirapan ng ilan na makontento? Hallelujah. Dapat sana ayon sa unang Timoteo kabanatang 6, talatang 8, sa pagkakaroon ng pagkain at pananamit, dapat maging maligaya at kontento na tayo sa mga bagay na ito. Praise God. Pero tandaan, hindi pera at mga nabibili nito ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Sinasabi po ng Biblia, kahit na may kasaganaang material ang isang tao, ang kanyang buhay ay hindi nagmumula sa mga bagay na tinataglay niya. Lucas kabanatang 12, talatang 15. Ganito po ang sinasabi sa Mateo kabanatang 5, talatang 3 hanggang talatang 12. Para maging maligaya ka, hallelujah, ang sinasabi po rito, ang mapalad ay katumbas na maligaya. Kaya sabi po sa verse 3, maligaya ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Purihin ng Diyos. Maligaya ang mga na-happy sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Maligaya ang mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Maligaya ang nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Maligaya ang mga mahabagin sapagkat kahabang sila ng Diyos. Maligaya ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos.
Maligaya ang mga gumagawa ng pagkakasundo-sundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Maligaya ang pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Maligaya kayo kapag dahil sa akin, wika ng Panginoon, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at mag-alak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Opo mga kapatid, madalas ang nalilimutan po natin ay ang ganap na kapanatagan at kaligayahan ay hindi kailanman masumpungan sa mundong ito, kundi sa atin lamang kung Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang Diyos. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos na buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. And a pleasant day. Purihin ng Diyos.